All right. Good morning, everyone. Good morning to my students in Pamantasan ng Kabuyao or University of Kabuyao. So, due to the suspension of face-to-face classes, I decided to make a video lesson regarding our discussion about the continuation of the life and works of Jose Rizal. So there are so many topics that need to be discussed. So we have limited time for the midterm period because the exam for midterm is upcoming. Although it was adjusted, so I decided to make a video lesson to suffice all of our backlogs in this subject due to suspension of our Governor Sol Aragones, province-wide, public and private, all levels in the province of Laguna. So, some students are messaging me that they are not able to attend the meeting, the online classes due to um illness or they are not feeling well, maybe because of the influenza that is spreading in some parts of the southern Luzon. But um, there are only few students. However, to meet all the needs of the students, I decided to make a video lesson for the learning and the quality of education will not suffer. So I made an effort to video and record a lesson for you to be able to watch in your convenient time. Whether you are at home or you are working, and most of my students are working, and the fourth year students are busy for their research. So I really decided to make a video lesson. Okay? So for the midterm period, we are done discussing the life of Rizal in abroad, in Spain, in France, and Rizal's travels in Europe, as well as Rizal's first homecoming in the Philippines. At last meeting, naandun na tayo sa part na Rizal went back to the Europe due to some issues, especially the Calamba agrarian uh, problem. So there are so many reasons why Rizal went back to Europe. And dumaan siya ng ibang ruta. Kung matatandaan natin, just a quick recap and review. Sa kabila naman siya ng panig ng globe dumaan. Dumaan siya ng Macau. Dumaan siya ng China, going to Japan, and going to USA. So, nasa PowerPoint naman yon, diniscuss natin. Paki-browse na lang yung ibang mga bahagi ng PowerPoint at learning material na binigay ko sa inyo, in-upload ko sa Pinnacle. Please read it in your free time. At maraming na impression si Rizal sa Japan. And we all know that he met someone, but they didn't last because Rizal need to go to America, and Rizal also has an impression to America. Meron siyang mga write-ups in his diary, and also after USA, Rizal uh, crossed the Atlantic Ocean and he went back to Europe and he went to London, which is part of England. And meron ding mga write-up si Rizal sa kanyang diary, what his experiences and daily lives in London, kung kanino siya tumira and kanino siya nakituloy, anong mga ginawa niya sa London. And we will continue na po our lesson here. So medyo detailed yung PowerPoint natin because it is based on Rizal's diary. So medyo isa-summarize na lang natin yung ibang part po, no? Kasi sa dami ng mga na-meet ni Rizal sa Europe, sa dami ng mga ginawa ni Rizal sa Europe, so masyadong detalyado at masyadong marami ang nangyari, no? So in Christmas of 1888 in London, Rizal stayed in the house of the Beckets. So nakituloy po si Rizal dito sa kanyang kakilala.
Dito po siya nagpalipas ng Pasko and etc. No. So na-discuss na rin natin na nakituloy siya kay Dr. Antonio Maria Regidor noong May 25, 1888. Then after noon, nakitira siya sa family of the Beckets. So ito ang mga foreign friends ni Rizal na nakilala niya through his organizations in Europe during his first travels in the Europe. No. So nung habang nasa Europe si Rizal, alam naman natin na wala siyang sinasayang na oras. While he is thinking for his future plans, he is also traveling, exploring museums, and during that time, actually inannotate niya na yung Antonio de Morga's Sucesos de las Islas Filipinas. Pero sa finals pa natin yung mapag-aaralan ng detailed. Nakipag-usap siya kay Carlos Zapalac, isang Polish scholar. Patuloy pa rin siyang nakikipag-communicate sa kanya sa Austrian professor na si Professor Fernando Blumentritt na isa sa mga naging matalik na kaibigan ni Rizal later on habang siya ay nasa Europe. So, nagbuo siya ng mga grupo, nagbuo siya ng mga samahan, nandiyan po si Rizal. Ayan, ang pangalan po ng grupong nabuo niya ay ang Asosasyon La Solidaridad, kung saan nagawa nila ang newspaper na La Solidaridad. Noong December 11, 1888, Rizal went to Spain to communicate with the leading propagandists in Madrid and in Barcelona. Kinausap niya ang kanyang mga kaibigan ng mga ilustradong nag-aaral din sa Europa na si Marcelo H. del Pilar at si Mariano Ponce, who are famous propagandists. Nakipag-usap siya mga ito to survey Philippine political situations and cooperate in the fight of the reforms. May mga campaign of reforms si Rizal sa Europe, lalo na nung second uh, trip ni Rizal going to abroad or going to Europe. Nanghihikayat siya ng mga tao na sumama ng organisasyon at makiisa sa kanyang mga ipinaglalaban. Sa pangalawang pagkakataon na pagpunta ni Rizal sa Europa, siya na ay mas mapusok kumpara noong una. So nung una, nangangapa pa lang siya, nakapokus siya sa kanyang pag-aaral, nakapokus siya sa pag-observe, nakapokus siya sa learning. Ngayon naman ay meron ng mas concrete na goal si Rizal. Ang manghikayat, ang mag-campaign ng mga reform sa Europe, lalo na sa mga Pilipinong mga mag-aaral na ilustrado na namamalagi noon sa Europa upang paghandaan ang kalayaan ng Pilipinas. O kaya naman ang nakasaad sa mga babasahin na reformang nais nila, no? Ang reformang nais nilang pagbabago sa Pilipinas na mas makabubuti raw para sa kalagayan ng mga Pilipino. Nagawa sila ng Asosasyon La Solidaridad noong December 13, 1888 at formal itong nagawa ng December 31, 1888. Meron tong mga opisyal or officer. Ang naging presidente nito ay si Galisano Apasible. Ang vice president nito ay si Graciano Lopez Haina. Ang secretary nito ay si Manuel Santa Maria. Ang treasurer ay si Mariano Ponce. Ang accountant ay si Jose Maria Panganiban. They are famous names of Philippine history. At ang honorary president, which is unanimous vote, walang iba kung hindi si Jose Rizal. So, ganito po ang naging sistema, no? Ang dapat presidente ay si Galicano Apasible, subalit ang binoto ng nakararami ay si Jose Rizal. Ginawa nila ang pahayagang La Solidaridad. Ito ay formal na nagawa bilang isang propaganda movement noong February 15, 1888. Sila ay magsusulat ng mga akda at itatago nila ang kanilang mga pangalan sa mga sagisag panulat o sa mga pen name. At habang sila ay nasa Europa, maglilimbag sila ng pahayagan at ito ipadadala nila sa Pilipinas, ipasisirculate nila ito at mababasa ng mga Pilipino. Naglalaman ito ng mga mapayapang mga kritisismo sa simbahan at sa pamahalaan.
Itinatag ito ni Graciano Lopez Haina ang pahayagang ito sa Barcelona. At ang layunin ng mga pahayagang ito ay number one, to work peacefully, political and social reforms in the Philippines while they are in Europe. Pangalawa, expose the sad conditions of the Philippines so that the Spain may remedy them. Matatandaan natin na pinag-aralan natin noong prelim period. Matatandaan natin noong prelim period na ang hadikain ng mga propagandista ay reforma o malawakang pagbabago sa Pilipinas, assimilation sa bansang Espanya at hindi revolusyon. Subalit, kung hindi daw ito uubra, let us correct that kasi ang akala ng iba ay purong o pure na ganoon lamang ang intensyon ng mga propagandista. Naniniwala rin sila at nakita sa kanilang mga liham, palitan ng mga liham, na kung hindi uubra ang ganitong pamamaraan ay sila ay sasang-ayon din sa malawakang revolusyon para sa independensya. No? Pero ito muna ang kanilang pangunahing layunin sa ngayon o sa mga panahong ito. Pangatlo, combat evil forces of reaction and medievalism in the Philippines. So, what's happening in the land system in the Philippines during the Spanish colonization is like medieval period according to the propagandists or according to Asociación La Solidaridad. Also, one of their goals is, or one of their aim is to advocate liberal ideas and progress in the fatherland or in the motherland. Number 5, champion the legitimate aspirations of the Filipino people to life, democracy, and happiness. Nais nila na magkaroon ng sariling pamumuhay, maayos na pamumuhay ang mga Pilipino dahil sa ilalim ng mga kolonyalistang Espanyol ay wala nang nagiging sariling buhay ang mga Pilipino, hindi tulad ng mga malayang tao na kanilang naobserba o nakita habang sila ay nasa Europa. Nagkaroon ng mga articles o mga artikulo si Rizal na nilathala sa pahayagang La Solidaridad. Una na riyan ang Los Agricultores Filipinos. He depicted the deplorable conditions in the Philippines which caused the backwardness of the country. Naniniwala si Pepe o si Jose na nung bago pa man dumating ang mga Espanyol, mayabong, progresibo ang bansa noong pre-colonial period. Maayos ang sistema. Subalit nang dumating ang mga Espanyol, one of Rizal's criticisms, parang bumabalik tayo or umuusad ng paurong ang ating bansa. Sabi nila, sa point of view ng mga Espanyol, sila daw ang nag-civilize sa mga Pilipino at hinatid daw nila ang kaunlaran sa bansa. Subalit, according kay Jose Rizal, na tinuturing nating pambansang bayani, kabaliktaran ang nangyari. Instead na tayo ay umunlad, katulad ng mga bansang karatig natin at tulad ng mga bansa sa Europa, kabaliktaran ang nangyari. Habang si Rizal ay nasa London, England, gumamit siya ng mga sagisag panulat o pen name na Dimas Alang. Maraming pen name si Rizal, ito ang kanyang unang ginamit. Meron din siyang ibang pen name tulad ng Laong Laan, kung matatandaan natin sa pag-aaral ng kasaysayan ng Pilipinas habang tayo nasa elementarya. Ito ang kanyang mga sinulat at ang sinulat ng kanyang mga kasamahan. Ang La Vision de Fray Rodriguez, ang Letter to the Young Woman of Malolos na mapag-aaralan natin ng lubusan sa final period. At kasama niya rito si Marcelo H. Del Pilar na nag-annotate. Sinulat din ang Traverse Record, Specimens of Tagal Folklore, at ang Two Easter Fables na nilathala sa La Solidaridad at sinulat ng iba niyang mga kasamahan. Sa pagpapatuloy ng kanyang pamumuhay sa Europa, may namit ulit siya ditong ilang mga kababaihan na naitala niya sa kanyang diary o journal. Nandito ang nagngangalang si Gertrude Beckett. Siyempre ito ay anak ng kanyang tinutuluyan. Si Rizal calls her Getty, a buxom English word with brown hair, blue eyes, and rosy cheeks. Ayan. So pareho silang may kaliitan o petite. Kaya tinawag niyang Getty si Gertrude. Parang palayaw o term of endearment. Habang siya nasa Europa, madami
hindi pa rin nawawala ang pagmamahal ni Rizal sa sining o sa arts. Meron siya ditong mga naiukit, ang Prometheus Bound, ang The Triumph of Death over Life, ang Triumph of Science over Death, and a composite carving of heads of Beckett sisters. 2 to 3 ng mga composite carving ni Rizal ay binigay niya kay Professor Blumentritt na noon ay nasa Les Merits. Umalis siya na ng London noong March 19, 1889. Nagpaalam na siya sa mga Beckett at siya'y pupunta ng Paris, France. Noong spring ng 1889, dumating si Rizal sa Paris. He find it hard to get a living quarters because of the Universal Exposition of 1889. So, kalat na ang mga balita mula sa Pilipinas bilang kolonya ng Espanya. Medyo bumabantog na ang pangalan ni Rizal at in-expose ng pamahalaang Espanyol ang mga kumakalaban sa kanila at ito ay ipinakalat din sa Europa dahil alam nilang si Rizal ay nasa Europa. Ito ang kabaliktaran nung unang dating ni Rizal sa Europa, ngayong pangalawang balik niya sa Europa. Dahil nung una, mas mataas ang kanyang kalayaan at tahimik ang kanyang nagiging paglalakbay. Sa pangalawang pagkakataong ito, medyo mainit-init na at pinaghahanap na siya, pero hindi pa rin siya nahuli o nahanap dito dahil bukod sa malawak ang Europa ay medyo nagiging mabagal ang komunikasyon dahil sa layo-layong bahagi ng mga tao mula Pilipinas hanggang Europa. He stayed of 1889 in Valentin Ventura's place and moved place to place. Palipat-lipat si Rizal ng tirahan habang siya ay nasa Paris, France noong mga panahong ito. Subalit, hindi sinayang ni Rizal ang kanyang mga oras dito. Habang siya ay nasa Paris, France, gumawa pa rin siya ng mga organisasyon. So mahilig talaga mag-org si Rizal. No? He didn't waste his time. Nagbabasa din siya dito ng mga Biblioteka Nacional about historical annotation on Antonio de Morga's book. He visit the place of Pardo de Tavera and Juan Luna. Si Pardo de Tavera, tulad ng nasabi ko sa inyo, ay ang asawa ni Juan Luna. Nagkaroon ng Paris Exposition of 1889. Noong May 6, 1889, Rizal was able to witness the opening of the Eiffel Tower. That is a very interesting story by Alexander Eiffel, who designed the Eiffel Tower. Jose Rizal, Hidalgo, which is ang asawa ni Stornina, na brother-in-law ni Rizal, and Luna all participated in international art competition. Alam niyo namang sikat ang sining o art sa Europa because of the Renaissance period. Gumawa siya ng mga organisasyon dito, kasama ang kanyang mga co-compatriots. Tinawag nila itong Kidlat Club. Noong March 19, 1889, sa Paris, Antonio de Morga, Juan Luna, Gregorio Aguilera, Fernando Canon, Lauro de Mayuga, Julio Lorente, Guillermo Puatu, and Baldomero Rojas formed the Kidlat Club. No? Gusto ni Rizal na ma-enjoy nila ang kanilang stay in the Paris habang meron silang samahang pangliteratura. Nabuo din ng Indios Bravos, no? May kasama na sila ditong ibang lahi. Ito'y organisasyong mga pangliteratura. Nabuo din ang RDLM during UE of European Exposition of 1889. Ang Redemption de los Malayos was patterned to Masonry and had various degrees of membership. So lahat si Rizal ay kasama dito. Sinikreto ni Rizal ang existence nito dahil ayaw niyang malaman nito ng mas nakararami. Ang layunin o aim ng RDLM, anong ibig sabihin ng RDML? Redemption of the Malayas. No? Redemption de los Malayos. Yun ang ibig sabihin. No? Ayan. Propagation of useful knowledge, scientific, artistic, literary, and etc. Gusto ni Rizal na palawakin ng kaalaman sa mga bagay na ito, lalo na sa mga Pilipinong nasa Europa. Ayan. So, bagamat final period pa tong Rizal's work,
Kasi dito sa historical timeline or chronological order ng paglalakbay ni Rizal sa Europa sa pangalawang pagkakataon, ay sinisimulan niya ng isulat ang ilang mga literary works pa niya bukod sa Noli Me Tangere, at dito na nga rin niya isusulat ang El Filibusterismo sa kanyang pangalawang pagkakataong paglalakbay sa Europa mula sa kanyang unang pagbalik o homecoming sa Pilipinas. So, pahapyawan na po natin, no, mga anak. So, sabi ko nga sa inyo, sinimulan niya nang i-annotate ang Antonio de Morga's book o ang Successos de las Islas Filipinas. So, pag sinabi natin in-annotate, parang inedit or pinroofread. Parang gano'n ang ibig sabihin sa English, no? Ayan. In-annotate niya ang De Morga's book at pinablish ito noong 1890, printed by Garnier Press. So, anong significance nito? Sa final period, may hiwalay po itong paksa, no? He dedicated it to the Filipino people. And also, together with Professor Ferdinand Blumentritt, he wrote the prologue commending Rizal and censured Rizal for two things. May mga comment si Fernando Blumentritt sa mga annotate at sa mga sinusulat ni Rizal at sinisimulan niya ng isulat ang El Filibusterismo nito. Mamaya may summarize tayo ng timeline. Number 1, Rizal commits the error of many historians in appraising the events of the past in the light of the present standards. So, ito ay mga insights or point of view ni Rizal, no? So, dapat daw maging maayos ang pagtingin natin sa nakaraan. Hindi daw dapat natin i-appraise lang ang mga bagay mula sa nakaraan base sa standards ng kasalukuyan. So, ito yung dito daw nagsimula ang historical revisionism na tinitingnan natin ang nakaraan base sa kung sino ang mga namamayani sa kasalukuyan. So, since mga Espanyol ang namamayani sa kalukuyang panahon, puro pabor daw sa mga Espanyol ang kasaysayan ng nakaraan. Dapat daw hindi ganon. Dapat daw hindi mabago ang pag-aaral ng kasaysayan because no one can change the history. Kahit si Rizal ay merong mga insight sa history. Kaya nga maraming humahanga kay Pepe dahil sa maraming bagay ay madami siyang mga contribution o mga observation at insights sa iba't ibang mga discipline o sa iba't ibang mga larangan. Number 2, his attacks on the church were unfair and unjustified because the abuses of the prior shouldn't be construed that Catholicism is bad. So, merong mga konting comments si Fernando Blumentritt sa ilang mga aksyon ni Rizal, lalo na sa kanyang pagkakasulat, sa kanyang mga kritisismo sa Catholic Church. So, ayan. So, hindi perfect si Rizal. Lagi ko sasabihin sa inyo, tao lang si Rizal, hindi rin siya perfecto. May advantages, may strength at merong weaknesses. May mga nagawang tama at medyo may konting mga hindi perfectong nagawa, subalit exceptional pa rin ang kanyang mga nagawa during his time. Sinulat niya ang essay na The Philippines a Century Hence. Tatandaan nyo yan, ha? In this article, Rizal expresses views on the Spanish colonization in the Philippines and predicted with amazing accuracy the tragic end of the Spain sovereignty in Asia. Naniniwala siya na susunod na century o sa susunod na 100 taon, makakalaya ang Pilipinas mula sa sovereignty, mula sa Espanya o mula sa pagiging kolonyalista ng Espanya sa ilang mga bansa sa Asia. At nangyari nga. Parang prophetic, no? Parang psychic si Rizal. Sinulat din niya ang literary work na Indolence of the Filipino People, which is mapag-aaralan natin sa finals. An essay of Rizal, which is able to defend of the alleged indolence of the Filipinos. In the spirit of the real scholar, Rizal made a critical study of the causes why his people did not work hard during the Spanish regime. So, tsaka na natin pag-aaralan yan sa finals. Tungkol yan sa laziness Ang port telepono, a booklet form which is answer to Father Salvador Spont. Sinulat din niya ang La Vision del Fray Rodriguez, an answer to the attack of Father Jose Rodriguez, yung UST Dominican Prior. He used them nom de plume Dimas Alang o ang sagisat panulat o ang pen name na Dimas Alang. Itinalaga din niya ang International Association of Philippinologists
Rizal proposed this organization to Blumentritt by the letter. Ito po ang mga officer. Hindi ko na po iisa-isahin, ha? Kilala nyo na po yung mga yan. Dahil na-discuss na natin yan ng mga nakaraang meeting. May project siya. Dito, ano po guys, dito po hinango yung ang kwento sa Noli na pagpapatayo ng paaralan ni Crisostomo Ibarra. The project of Filipino College in Hong Kong. Gusto niyang magtatag ng Filipino College sa Hong Kong dahil marami daw Pilipino sa Hong Kong. Aims to train and educate men of good family and financial means in accordance with the demands of modern times and circumstances. Unfortunately, hindi ito nangyari realistically. It didn't materialize. The main reason daw lack of finances. Pero isa sana to sa magandang aim or dreams of Jose Rizal. Ito daw sana yung mga magiging subjects or curriculum kung sakasakali. Dahil naniniwala si Rizal na iba ang may alam at mahalaga tayo may pinag-aralan. Kaya dito hinango yung mga mataas na pagpapahalaga ni Rizal sa pag-aaral na minana niya sa kanyang magulang, lalo na sa kanyang ina na si Teodora Alonso. At naniniwala si Rizal na ang kabataan ng pag-asa ng bayan. So, sa anong sulatin niya yung naisulat? Sa final period po natin malalaman, no? Nung Christmas sa Paris, noong December 25, 1889, he and Kapitan Justo Trinidad made sure to celebrate Christmas. So, nagsasaya din naman po si Rizal kahit sa mga maikling panahon. Kasi sa totoo lang, na-homesick din naman siya habang siya ay nasa Europa. Bumalik siya ng London, nag-visit siya, gusto daw niyang i-check yung Antonio de Morgas Annotation Edition na binigay niya ng kopya at tinignan niya daw si Gertrude Beckett, yung isa sa kanyang mga love interest nung time na yan. Pumunta naman daw siya ng Brussels, Belgium nung sumunod na mga panahon. Palipat-lipat siya sa Europe. Nasa Brussels siya noong 1890. Around 1890, boarded at this address which is owned by Jacobi Sisters, so Saint and Mary. Dito siya tumuloy o nakituloy. Dito niya na simulang isulat ang El Filibusterismo. Ayon sa ibang mga babasahin, habang siyang 6 na buwan na namamalagi sa Kalamba, sinisimula na daw niyang isulat ang El Filibusterismo hanggang makarating siya ng London, USA, Paris, France. Pero malaking bahagi daw ng El Filibusterismo ay isinulat niya habang siya ay nasa Brussels, Belgium. Busy-busy siya at sinusulat niya na ang malaking bahagi ng kanyang ikalawang nobela dito habang siya pinapractice niya ang pagiging doktor o ang pagiging physician. At marami pa siyang naisulat ng mga articles sa La Solidaridad. So, ongoing pa rin ang La Solidaridad nito, ha? Pero hindi rin magtatagal ang La Solidaridad due to financial problems and conflict within the members. Ayan. Rizal, di ba magaling din sa wika si Rizal o sa wikang Filipino? Rizal advocated the use of K and W instead of the word like salakot na letter C, gagawing salakot na K. Kasi ang C nga naman ay Europeyong impluensya. No? Rizal adopted it September 1886 in his translations na naitala niya at natutunan niya sa Sellers William Tell at sa Andersen's Fairy Tales. Mga sikat yan na world literary pieces. This innovation was credited by Rizal by Dr. Pardo de Tabera Studies of Tagalismo. So, ang galing, no? Kahit sa wika, kahit sa ortografiya, ay merong mga unang ginawa si Rizal na hindi pa nagagawa ng mga unang tao during his time. That's why Rizal is really exceptional during his historical timeline. Ngayon, anong mga naging problema ni Rizal sa Spanya at sa Pilipinas? At kanya ring mga nabalitaan habang siya ay nasa Belgium. Ayan. So, nagsusugal sa Madrid si Rizal. Juan Luna and Valentin's Ventura's report, Filipinos in Madrid were destroying their good name by gambling too much. Ayan. So, maraming ding hindi magagandang bagay na ginagawa ang mga Pilipino habang sila ay nasa ibang bahagi ng Europa. Sabi ng ibang mga manalaysay o historiador,
So it is one way of the Filipinos to reduce their homesickness while they are in the far country. Subalit it will make the image of the Filipino people negative or bad. According to Rizal, he wrote to Marcelo H. del Pilar on May 28, 1890 to remind the Filipinos in Madrid that they do not come to Europe to gamble, but to work for their fatherland's freedom. So that's their criticism to Filipino people who always gambling in Spain. So dapat unahin daw natin yung seeking of reform at yung campaign natin to reform our fatherland. Patuloy na lumalala ang Kalamba agrarian issue. Patuloy na lumalala ang issue ng renta sa mga tenants ng Kalamba at ayaw na nilang magbayad because of its unreasonable rental high price. Sa gayon, nagkaroon ng Dominican order file a suit in the court. So, nagkaso sila formally sa korte. Tenants in Calamba were persecuted, pinaghahanap ang mga merkado, pamilya ni Pepe, o ni Jose, sina Pasiano, lahat ng konektado sa kanila at mga kamag-anak nila kaibigan. Si Antonio Lopez, Silvestro Ubaldo, at ang asawa niya sa Tornina na si Manuel T. Hidalgo na brother-in-law ni Rizal. Kaya, sa lumalalang mga problema, hindi na talaga kinakaya ni Rizal ang mga pangyayari, matapos niyang mailimbag ang El Filibusterismo, ang kanyang pangalawang nobela sa Ghent, Belgium, ay magdedesisyon na si Rizal ng 1890. No? Magdedesisyon na po si Rizal na umuwi. Subalit, ito yung magmamaterialize pa hanggang 1892. No? Nung July 18, 1890, in a letter to Ponce, Rizal expressed his determination to go home. Kaso, pinipigilan siya ng kanyang mga kaibigan dahil masyado daw itong delikado o mapanganib na baka maging buhay niya na ang maging kapalit. So all his friends are horrified with the idea and warn him of the impending danger that he will face once he go back to the Philippines. A letter from Pasiano, he received a letter from his older brother. They lost the case versus Dominican in Manila but appealed to Supreme Court in Spain. So Rizal was so sad and he also felt hatred because of this ruling, because this is another mere example and a concrete example of injustices. So while Rizal is exploring Belgium, he met Petit Jacobi. Rizal had a romance with petite and beautiful niece of his landladies. He met Suzanne Jacobi. She wrote to Rizal in French and expressed her longing for just reply to make her happy. So hindi naman sila mga opisyal na naging sila, parang mga ano lang, kalandian lang ni Rizal at short period of time only. Pero naitala niya to sa kanyang diary. Ngayon, nalungkot si Rizal kasi nakalimutan ko palang banggitin sa inyo, before Rizal went back again to Europe, engaged na sila ni Leonor Rivera. 'Di ba? Nagka-cholera sa Pilipinas, etc., etc. So nag-decide silang mag-engage. Kaso nung naka-receive si Rizal ng letter nung December ng 1890. So punersa at pinilit ng magulang o lalo na ng nanay ni Leonor Rivera, si Leonor Rivera, na magpakasal na sa isang Englishman na si Henry Charles Keeping. So, nalulungkot na si Rizal sa Europe, nagagalit pa siya ng nangyayari sa Pilipinas, na broken-hearted pa si Rizal kasi dapat engaged na sila ni Leonor Rivera. Subalit, hindi na makapaghintay ang kanyang ina na ipakasal si Leonor Rivera. Hindi na makapaghintay ang nanay ni Leonor Rivera na ipakasal siya sa isang Englishman. So kaya sumulat si Leonor Rivera upang maghuling magpaalam at humingi ng kapatawaran kay Pepe na hindi niya na mapagbibigyan ng kanyang iniirog. At nung mga panahong ito, bantog na rin ang pangalan ni Pepe sa buong bayan o sa buong Pilipinas na kalaban siya ng simbahan at kalaban ng pamahalaan. So in short, ayaw na rin ng mga magulang ni Leonor Rivera kay Jose Rizal. Heartbroken na naman ang ating bayani. Pumunta si Rizal
sa Madrid, Spain. Bumalik siya sa Madrid, Spain noong 1890 going to 1891. Failure to get justice. Rizal sought to help the Association of Hispano-Filipino and an interview with Minister Pabi, no positive response. So dahil nga sa hindi magandang desisyon ng korte sa kaso ng mga Dominikano laban sa mga tenant farmers ng Kalamba at ng iba pang bahagi ng bansa, hihingi sana ng tulong si Rizal para magkaroon ng pagbabago o aksyon. Subalit walang nangyari. So, malungkot si Pepe at patuloy na lumalakas sa kanyang galit. Yan ang mga inspirasyon niya sa pagsulat ni Simon, no, sa El Filibusterismo. Si Bercerera and Maura, Rizal seek their aid but just offered sympathy and honey words. So, wala. Walang may gustong kumilos o umaksyon dahil takot sila sa Espanya. Habang nasa Madrid si Rizal ng 1890 going to 1891, marami siyang struggles. Namatay si Jose Maria Panganiban, aborted the duel with Antonio Luna, duel with Wenceslao Renata, eskrima yan sa eskrima. Leonor's infidelity, ayaw na, hindi na magpapakasal si Rivera sa kanya. Rizal del Pilar rivalry. So medyo nagkakaroon na ng conflict sa mga samahan. So si Marcelo H. Del Pilar na isang fearless lawyer, journalist, ay katambal ni Rizal sa leadership supremacy sa Europe. Ayan. Former admirer at supporter niya si Marcelo H. Del Pilar, subalit kahit sa mga babae, sa sugal, kahit sa mga sulatin, ay parang sila ay nagpapaligsahan sa mga propaganda movement at sa mga organisasyon sa Europa. Sa pagsulat ng mga artikulo at sa campaign. So, hindi talaga nawawala sa mga Pilipino ang inggit o pagalingan, no? Hilib Madrid for Beatriz. Pumunta siya ng France, Beatriz. Nakitira siya sa Villa Eliada, winter residence. Diyan siya nanuluyan. Befriended Mr. Eduardo Bosted, wife of two daughters, Nelly and Adelina, 1890. So dito yung nakilala si Nelly Bosted. Isa rin sa kanyang mga naging love interest ayon sa kanyang diary. Rizal health recovered in his 1-month stay in Beatriz dahil medyo nagkakasakit-sakit na daw si Rizal nito because of homesickness and because of the news he is hearing from the Philippines. Romance with Nelly Bosted. He found her to be a real Filipina, highly intelligent, vivacious in temperament, and morally upright. He wrote to his intimate friends, except Professor Blumentritt, of his love for Nelly Bosted, and tinatawag niya tong Nelly, and his intention to propose marriage to her. Almost marrying a woman na to ni Rizal, pero it didn't happen pa din. Bumalik siya ng Paris at bumalik siya ng Brussels. At itong mga panahon na ito, on March 29, 1891, nung gabi, from Beatrice to Paris, pumunta na siya ng Belgium para tuluyang ilathala o ilimbag ang kanyang pangalawang nobela dahil natapos niya na ang El Filibusterismo. Noong March 30, 1891, he took the train to Paris and stayed in Valentin Ventura's house, Rue de Chadidum. Pumunta siya ng Brussels at he left Brussels for Ghent because the cost of printing daw sa Ghent ay mas mura o cheaper than in Brussels. At gusto na daw niyang layuan si Suzanne. Nasa ibang slide. Wait lang. Sige, mamaya na. Sa totoo lang, gusto daw magtrabaho ni Rizal sa Hong Kong. Dahil maraming Pilipino sa Hong Kong, gusto magtrabaho ni Rizal bilang doktor at magtayo ng paaralan sa Hong Kong.
Rizal requested to advance him the amount of first-class steamer ticket in Hong Kong noong mid-April 1881. He went to Brussels and was happily received by the Marie and Hussein Jacobi and above all, Petit Jacobi. Isa din sa mga love interest ni Rizal na nabanggit na natin kanina. No? Nagkakagulo na ang mga propaganda movement sa Europa dahil sa conflicting of ideas. Kahit ang mga pinuno ng propaganda movement na Asosasyon La Solidaridad ay nagkakagulo na, no? Rizal's only desire is to practice his profession, publish El Filibusterismo, be financially independent, and make a more vigorous campaign for his country's redemption. However, noong May 21, 1891, notified the propaganda authorities to divert the allowance to a better cause. So, gusto ng ilang mga namumuno, di lang naman siyang pinuno ng lugar na yan, I mean, ng asosasyon yan na ialat yung budget sa ibang bagay. Noong August 7, 1891, feeling nila walang mangyayari. Parang gano'n, no? Medyo may takot sila. Si Marcelo H. Del Pilar wrote to Rizal begging for forgiveness and requesting for him to resume in writing. Dahil nagka-conflict na sila, ayaw na ni Pepe. Kaya nabuwag na ang organisasyon. Parang gano'n. No? Pero pinipilit pa rin ni Marcelo H. Del Pilar na maayos ang lahat. He explained his reason in not participating. He need time to work on his book and he wanted other Filipinos to work also. It's important that there's unity in the work. Noong May 30, 1891, nirevise ni Rizal ang ilang bahagi ng El Filibusterismo at ito yung nakompleto niya sa Brussels bago niya ito ilimbag sa Ghent, Belgium. Tatandaan nyo Rizal continued this correspondence with Basa. Manuel Basa yan. Mention the following sa Hong Kong yan. The book is ready to go to the press for 25 chapters and already corrected. Merong 36 chapters ang El Filibusterismo. So malapit nang matapos ni Rizal ang pagsulat. No? You will receive it July if money is received. So yan yung pakipagsulatan niya kay Manuel Basa sa Hong Kong. If he didn't receive money, he'll live and be with Basa. So ngayon, kinukulang na naman ng pera si Rizal sa paglilimbag. Buti na lang, tinutulungan siya ni Manuel Basa mula Hong Kong. Ayan. Sabi niya, ayan, para mailimbag ito, ay kailangan ng additional finance. Siya ay nasa Ghent, Belgium na noong 1891. Rizal started writing El Fili in Calamba of 1887, 1888 sa London, so hindi mabilis, no? Paris and Madrid, and finish in Biarritz, France, tas Biarritz, Belgium. Ayan. Reason for moving to Ghent, mas mura daw doon yung pagpapa-imprenta, gusto din niyang makalayo kay Petit, kay Suzanne. Rizal live in a frugal life in Ghent. Nagtitipid lang siya nun sa Ghent kasi malapit niya ng ilimbag ang El Filibusterismo at baka kulangin na naman siya ng pera. Si Father Mayor Van Lopres at number 76 Bianderen Street was willing to print his book on installment basis. But nahihirapan siya sa pera during that time. Number 1, funds are not arriving from friends. Nagkakagulo nga sila sa Europa. Conflicting of ideas and aims and goals. Number 2, he already used the profits from successos. Yung kinita niya sa pag-annotate ng successos de las Pilipinas ni Antonio de Morga, nagastos niya na. He's eating in cheap restaurant and pawn his jewels already. 4, he's planning to suspend the publication. Hindi na dapat niya itutuloy ang pag-imprenta dahil kulang na nga sa budget. Oh, buti na lang, inengganyo siya ng kanyang mga kaibigan. Si Valentin Ventura, nagpautang din kay Rizal, send the necessary funds upon knowing Rizal's predicament. Noong September 18, 1891, he sent copies to Basa, yung mga tumulong sa kanya si Manuel Basa, si Sixto Lopez sa Hong Kong. Yan ang unang niyang binigyan ng kopya. Donated original manuscript and autograph printed copies. Sent complementary copies to Fernando Blumentritt, Mariano Ponce, Graciano Lopez Haina, T.H. Pardo de Tabera, ang tatay nila Paz Pardo de Tabera, at ang Luna Brothers, Juan Luna and Antonio Luna, and etc. ng mga kasapi at kakampi nila sa Pilipinas. Ano naman ang meron sa El Filibusterismo? May mga tanong ito nakasama sa midterm exam. Ang El Filibusterismo ay dinedicate nila sa Gumbursa o sa tatlong paring Martin na Ginarote at pinagbintangan na nagpasimula ng Cavite Mutiny noong 1872. Ang
Si Father Gomez, Father Burgos, at si Father Zamora. Pangalawa, copies sent to Hong Kong were confiscated, making it rare, were sold in high prices, 400 pesos or 400 pesetas. Dahil nga mas sikat na si Rizal nito, mas bantog, at mas pinaghahanap ng gobyerno ng Pilipinas, ang Espanyol sa Pilipinas. So, that's why nangyayari ang mga ganitong bagay. Ikatlo, El Nuevo Régimen serializes the novel 1891. So, meron ng mga standardization na nangyayari, no? So, kailangan na pong sundin na Rizal ang mga pwedeng ilathala, bawal ilathala, mga pinagbabawal na aklat, etc. Pero palihim pa rin ibinahagi ang mga aklat na ito kahit nagkakaroon ng censorship. Number 4, Philippine government acquired the original copy for 10,000 pesos. Naghanap talaga ng kopya ang gobyerno. Ikalima, it is preserved in the Filipino Division of the Bureau of Public Libraries. He wrote another unfinished novel. Sa totoo lang guys, tatandaan nyo to. Kung baka matanong kayo sa mga quiz, sa future, etc. May pangatlong nobela dapat si Rizal na ang title ay Makamisa, pero hindi niya na natapos. Natin mapag-uusapan yon. And other unfinished novels written in Spanish and in ironic style o kakaiba ang pagsulat o satire. Ayan. Ito yung summarization. Basta natapos niya ang pagsulat, nailimbag niya natapos niya ang pagsulat sa Belgium, sa Brussels, ay sa Beatrice, France niya natapos, pumunta siya ng Brussels, pero sa Ghent, Belgium niya niligbag kasi mas mura daw doon, noong 1891. Ngayon, nagdesisyon na si Rizal na bumalik ng Pilipinas. Ito ang tatawaging Rizal's second homecoming. Dumaan siya ng Hong Kong at gusto niya munang dumaan talaga ng Hong Kong dahil mamimigay siya ng kopya doon sa kanyang mga kaibigan at sa mga tumulong na mga Pilipino sa Hong Kong sa kanya. Ayan. Noong October 3, 1891, dumating siya ng Hong Kong. He stayed for a few days to the Lunas, sa bahay nila Juan Luna raw dito. And number 2, took the train in Marseille noong October 18, 1891. Pumunta siya ng Melbourne, parte ng Australia, for Hong Kong. Hindi. Sumakay siya ng barkong nagngangalang Melbourne. Sorry. Number 3, arrived in Hong Kong November 20, 1891. Welcomed by Jose Maria Basa and opened a medical clinic there in Hong Kong. Noong December 1, 1891, he wrote to his parents asking permission to return home. Gusto niya nang bumalik. Kaya babalik siya ng 1892 sa Pilipinas. Subalit, nung nabasa po, this is so interesting, nung nabasa po ng kanyang mga magulang, lalo ng kanyang tatay na si Don Francisco, na mayroon ng intention si Rizal to go home once again. Kahit ito'y tinututulan ng kanyang mga kaibigan sa Europa dahil sa panganib na pwede niyang makaharapin pagbabalik. Gusto pa rin ni Rizal na bumalik ng Pilipinas. Kasi sabi niya, miss na daw niya ang kanyang pamilya at kailangan niya daw niyang harapin ang mga problema sa Pilipinas dahil hindi daw habang buhay na siya ay dapat nasa Europa dahil ang battlefield ay nasa Pilipinas. At kailangan niyang harapin at kailangan niyang ibahagi ang kanyang ikalawang nobela na El Filibusterismo. Naisip ng kanyang mga kapatid, magulang, lalo na si Don Francisco na nasa Hong Kong na pala si Rizal. What if bisitahin kaya natin siya? No? Kaya before nung Christmas of 1891, his father, brother, and friend Silvestro Ubaldo arrived in Hong Kong. Not long his mother, susunod si Lucia Josepa Trinidad. No? Sumunod sila. No? The family had their happiest Yuletide celebration dahil nag-Christmas sila sa Hong Kong. Taray. He earned a living for himself and for his family. Anong kinabubuhay ni Rizal sa Hong Kong? Tumira siya ng ilang sandali sa Hong Kong. Pinapractice niya ang pagiging doktor o pagiging physician. Alam nyo ba, this is so interesting, no? Ayan. Alam nyo ba, nung habang si Rizal ay nasa Hong Kong, naisip niya na magtayo ng colony o ng sarili nilang lugar sa Borneo. Ang Borneo ay yung parte ngayon ng Sabah.
Ibig sabihin, nakakatawa talaga ang buhay ni Rizal. Ang daming konektadong historical activity. Gusto ni Rizal na magtayo ng New Calamba. Naisip ni Rizal na huwag na lang kaya tayong bumalik ng Pilipinas at dito tayo mamalagi sa Borneo at magtayo tayo ng New Calamba at dito natin itutuloy ang laban ng reforma sa Pilipinas. Gusto niya magtayo, pumunta siya ng Sandakan, parte yan ng Malaysia, no, North Borneo to negotiate with British authorities for establishment of Filipino colony there. Ang British North Borneo Company offered the land up. Wala pa kasi masyadong may-ari ng lupang yun. Mas mababa pa yung presyo. Kaya nung sa issue ng Saba, tinitingnan din ang buhay ni Rizal. Parang gano'n. Of Bengkoka River and Madrawi Bay. British authorities are willing to give the Filipino colonies 100,000 acres of land. Si Governor General Julio Despejol, ang Governor General nun sa Pilipinas, Rizal wrote 2 letters pero inisnab lang niya. Rizal's request to establish settlements in Borneo wasn't approved. Parang maging extension ng Pilipinas, no? Wasn't approved. Philippine lack laborers and it's not patriotic to cultivate foreign soil. Yun daw mga dahilan. Habang siya nasa Hong Kong, nagsusulat pa rin siya ng mga literary works at ito ang kanyang mga naisulat. Hindi ko na po iisa-isahin ha. Tingnan nyo na lamang po't basahin. Haba kasi. Ayan. So, tinutulan po ni Eduardo Delete, isa sa mga kasama ni Rizal ang pagtatayo ng New Calamba, no, ng colonization project na gustong mangyari ni Rizal sa Borneo na magkaroon ng extension ng Pilipinas sa Borneo. Dahil wala daw doon na totoong laban ay nasa Pilipinas. At ito daw ay anti-nationalistic. Tinutulan din ito ng brother-in-law ni Rizal na si Manuel Hidalgo, nakaasawa ni Saturnina, dahil daw ang colonization project ay anti-nationalistic and disloyal act to have a colony. So, ang gusto talaga nila ay reformation at kalayaan. So, nagdesisyon si Pepe na bumalik na sa Maynila. Ayan, dahil hindi pinayagan ni Despejol ang Borneo Colonization Project. Establishment of La Liga Pilipina in Manila, gusto niya siyang magtayo ng bagong organisasyon na tatawagan niyang La Liga Pilipina sa Pilipinas. At gusto niyang i-prove yung mali daw si Eduardo Delete, portraying Rizal as coward. Sinasabi kasi ni Eduardo Delete na si Rizal ay coward, egoistic, opportunistic, and patriot in words only but not in action. Kaya gusto na rin bumalik na Rizal sa Pilipinas. Meron siyang mga last letters sa Hong Kong. Even with warnings Rizal didn't head it on June 20, 1892, he wrote 2 sealed letters inscribed to open after many deaths given by Doc Marqueses. First letter is for parents, brethren, brothers, and friends. And second letter to his Filipino people. Kasi pagbalik niya sa Pilipinas, iniisip ni Rizal, baka patayin na ako. Ay nag-iwan na siya ng mga sulat. Alam nyo ba na pagbalik ni Rizal, ayan, pagbalik ni Rizal sa Pilipinas ay itatatag niya na ang La Liga Pilipina. No, noong June 21, 1892, secretly nag-filed ng case in Manila against Rizal and his followers for anti-religious and patriotic agitation. Si Luis de la Torre to find out Rizal is naturalized German citizen. And etc. So, dyan po muna nagtatapos. Ayan ang kanya, ayun ay accusation kay Rizal na isa siyang German citizen, no? Dyan po muna nagtatapos ang ating lecture. At magsisimula tayo sa susunod na lecture tungkol sa pagbabalik ni Rizal. Rizal's second homecoming, going to exile and execution. Dahil babalik siya, malapit na po, no? Ang mga huling sandali ng kanyang buhay. So, mag-iiwan ako ng activity. I-chat ko na lang sa group chat natin. No? Thank you so much. That's all for today. Keep safe, everyone.